Tayo po ay manalangin. Salamat, O Diyos, Panginoon, na meron kaming Diyos na matapat, tulad ng aming kinakanta. Great is Thy faithfulness. Kayo po ay matapat po sa amin. Bagamat marami pong pagkakataon sanang makapagpuri sa inyo, sa aming ang araw-araw, Lord, kadalasan tumatalikod po kami sa gawain niyo. Kadalasan, Lord, kinakalimutan po namin ang aming dapat gawin, ang aming pagbabasa, ang aming pagbubulay-bulay ng inyong salita, ang aming Panginoon Diyos na pagdarasal para sa iba, ang aming serbisyo sa inyo, Panginoon Diyos. Marahil lahat po kami dito, mula sa ulo hanggang sa paa, sa aming iglesia, from the head to the foot. Lord, lahat po kami we fall short of your glory. Ngunit nagpapasalamat po kami, gaya nga ng mababasa po namin, ikaw po ang nagsimula, ikaw ang nananatili, Panginoon Diyos, na nagbibigay sa amin ng lakas. At ikaw rin sa dulo, sa katapusan ng mundo, Panginoon Diyos, you will sustain each and everyone blameless. And so we are so thankful for that. Pinapanalangin po namin ang mga pangangailangan ng aming iglesia, ng aming mga kapatiran, Lord God, ng mga kapatiran dito, yung mga aming financial na pangangailangan, yung mga aming spiritual na pangangailangan, Lord, kung napapalayo po kami sa inyo, kunin niyo po kami. Take us and make us come closer to you. Kami pong may mga sakit, kami pong may mga emotional na pangangailangan, Father, will you meet us? Because you are our all in all. Kagaya ng kinakanta po namin, ikaw po yun. At Father, lumalapit po kami dahil sa mga bagay na dapat po namin ginagawa na hindi po namin magawa. Lord, sometimes we do the things that we don't want to do, and the things that we want to do for you, we don't do it. Give us the strength. Give us guide us through your Holy Spirit, Father. Father, we pray also again for those men, yung mga kasamahan po namin na nasa Amerika, Lord, na nag-a-attend po ng seminar. Father, will you bless them? Hayaan niyo po silang mag-enjoy na may protection. Hayaan niyo pong mabigyan sila ng refreshment, Lord God, in spiritually, that they may come home and serve us. Nagpapasalamat din po kami para sa aming pastor na si Dennis Legaspi na okay ang kanyang operasyon, Lord. At the same time, Father, pinapanalangin din po namin na patuloy kayong manguna po sa kanya, Lord, to give him even the appetite to eat, yung strength para mag-therapy, Lord. Sana yung kanyang BP maging stable, Father. Ang dalangin nga po namin, tonight makatulog na po siya ng mahimbing sa kanyang bahay. And wala na siya sa ospital, Lord. We pray for all other things that concern us, Lord. Yung mga hindrances sa amin, Lord, sana itabi niyo yun para makapag-focus po kami sa inyong anak na si Jesus. And for today, hinihiling po namin ang gabay ng Diyos na Espiritu Santo to guide and to illumine each mind and eyes and hearts, Lord God, lahat po dito for Christ-likeness. Hindi para maganda po performance namin sa inyo, ngunit para maging pleasing po kami sa inyong mata. Hindi po para sa aming sarili, ngunit para sa inyong kaharian. Salamat, Panginoon, na meron po kaming pagkakataon, may kapayapaan po kami pumunta dito, may aircon, may ilaw, may Biblia, to worship you freely, in freedom in our country. We thank you. Never take away this freedom from us. We thank you. Speak today, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Wow, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayun, may tao pala.
Kanina nakapikit ako habang nagdadasal, hindi ko kayo makita. Pero it's nice to be here. Like prayer po natin sila, yung mga ating pastor, no, nandun sa yung isang pastor nasa ospital, si Tito Dennis, pero okay na, sana makalabas na today. Yung dalawa po ay nasa ShepCon, Shepherd's Conference kay John MacArthur. At ang ating mga preachers. So tayo-tayo lang today and we just pray, patuloy niyong idasal, ipanalangin to mga ito na makapag-enjoy, na may makuha silang bagong learning para maturuan po tayo dito as the local church of Grace Fellowship Church. No? At ano pa ba? Yung mga nasa gender conference last Saturday, sino ba nandun? Salamat po sa inyo na nagsuporta kayo. Sana continually ginagamit ni Lord ang Women of Grace. Pangunahin ko na kayo, this coming Sabado, meron Women of Grace. So 9 a.m. po yun. Hindi po ako pupunta, kayo lang. Maaari po tayong tumayo lahat para sa ating pagbabasa ulit ng 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 9. Unang Korinto chapter 1, at ang ating pamagat is pagpapasalamat sa katapatan ng Diyos. At sabi sa verse 4, ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. Verse 6, kagaya ng patotoo ni Kristo na pinagtibay sa inyo. Verse 7, kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoon Hesukristo. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan, na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoon Hesukristo. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Maaari na po tayong maupo. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen and amen. Kung ang isang iglesia, tinanong ko rin siyempre itong intro ko, kung ang isang iglesia kagaya ng Church of Corinth, I'm sure marahil iba sa inyo na nababasa niyo kung mga problema dito, ay nag-set up dyan sa katabi natin. Dyan, no? Dyan mismo, sa Elias. Di ba? Makikilala ba natin sila bilang isang tunay na simbahan? Kasi kung tinitignan natin yung chapter 12 hanggang 14, ang ibig sabihin dito ay sila ay charismatic. Isang charismatic church, nandyan, o kaya nasa kabilang kanto, maniniwala pa kaya tayo na sila ay tunay na iglesia sa lahat ng nababasa nating problema? Kung nagiging tapat po tayo sa ating sarili at susuriin natin ang ating sarili sa tanong na ito, kung narito kaya sila, andyan lang sila, ano kaya ang magiging pag-uugali natin sa kanila? Timean ko lang sarili ko. Ang ilang sa atin ay maaaring magkaroon ng udyok na itama lahat ng bawat pagkakamali ng masinsinan. Kadalasan ginagawa po natin ito, at sinasama ko to sarili ko, na walang pagmamahal at parang hastily and walang pagmamahal. Minsan sinasamahan pa natin ng isang pakiramdam na may dignidad or pride or pagmamataas ang pride. Minsan pinapatibay natin ang ating sarili dahil mas mataas ang standard natin. Ang sarap nga naman pagsabihan ng Church ng Corinth. Pag tinitignan po natin ang 1 Corinthians, at I'm sure marami, halos lahat sa inyo, nabasa niyo na po yan. Ano nakikita natin? Nagdedemandahan yung mga tao. May immoralidad yung nanay yung asawa ng tatay, di ba? At yung anak. Ilan sa pagkain na inaalay sa mga idolo. May ibang nagsispeaking in tongues pero magulo sila sa simbahan. Parang ang hirap nga naman kung nandyan sila sa kabila na hindi pag-usapan at hindi correct. Tama? Ang ating karaniwang kaalaman sa pagdating sa
simbahan ng mga taga-Korinto ay tila sila ay kumikilos na parang hindi mananampalataya. Sila yung tipong hindi sumasang-ayon sa ating imagination o ang ating pamantayan para sa mga Christian church in the 21st century. Kailangan maganda doctrine, kailangan maganda ang worship, kailangan maayos ang lahat. Mga macho yung ating mga bouncer, usher pala sa labas. Ang mga tao noon ay hindi sila muka, wala yung kilos nila, kahit yung pananamit nila, pati yung amoy nila. Parang hindi Kristiyano dito sa Corinthian Church. Parang iniisip po natin. Ngunit, nandito po kayo last week at pinag-usapan ng ating pastor na malinaw na ito ay mga mananampalataya sa unang simbahan. Iyon ang tawag ni Pablo sa kanila, saints. At kaya tinatanggap natin ang salita ni Pablo tungkol dito. Sila nga ang mga Kristiyano. Kaya pinapaalala ko po sa inyo, parang gusto ko i-reset po tayo. Parang reset button. Lahat ng napag-aralan natin patungkol sa kanila, lahat ng mga naiisip natin patungkol sa Korinto, reset muna tayo. At kunin natin dito. Parang may reset button tayo. Tignan natin sa mga talatang ito nang walang pagkiling na pag-iisip patungkol sa simbahang ito. And having said that, may dalawa akong hihilingin sa inyo. Firstly, tayo bilang isang simbahan ay kailangan tignan ng itong book na ito sa konteksto ng unang panahon. At hindi mula sa lente ng 21st century, oftentimes Western civilization na mindset, no? Dapat nating tandaan ang kanilang konteksto. Sabi ko nga kaninang umaga, may 1,000, di ba, pag nagdidilim na, pagkatapos mag-worship itong 1,000 prostitutes, ayoko itagalog 1,000 prostitutes na galing sa simbahan ni Aphrodite, bababa sila at naghahanap sila ng kliyente. Isipin mo kung lalaki ka at that time. Batang lalaki ka at that time. Napakahirap. Ayun ang konteksto nila. Tandaan din natin, ito yung original na sinusulat para sa kanila. Itong sulat na ito. Ngunit ito rin ay inspirado para sa ating lahat. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Kailangan natin makilala ang maraming bagay. Ano ang cultural, ano ang didactic, ano ang indicative, ano ang hindi. Diba? Minsan sinasabi niya, kailangan yung mga babae maikli daw yung buhok. Mahaba daw yung buhok, bawal daw. Tignan natin, makikita po natin in the future yun kung ano ang pinag-uusapan. But firstly, yung consideration natin, the context. Puntahan natin, hindi natin sila dadalhin sa 21st century, tayo kailangan bumalik doon sa first century. At makita natin ang konteksto ng nangyayari. Yun yung una, konteksto. Pangalawa, kailangan natin tignan ng book na ito hindi para mabilis na hatulan ang mga mananampalataya sa Korinto, kundi isa-alang-alang mula sila para sila mga ating mga kapatid, mga kapatiran. Kung papipiliin tayo kung ano yung pananaw ang gagamitin natin, titignan natin itong book na ito, itong 1 Corinthians, mula sa pananaw ng, naalala niyo yung prodigal son, yung alibugang anak. Once I was lost, now I am found. At nandun na tayo sa bahay ng Ama. At tinitignan natin yung mga taga-Korinto, mga kapatiran din sila. Minsan ay nawala, ngayon ay natagpuan na. Dapat yun yung pananaw natin bilang Kristiyano. Iba sin issues nila, iba sin issues natin today. Ngunit lahat ay, wala naman Ang 21st century sa 1st century, lahat naman, bagsak tayo lahat sa pamantasan ng ating Panginoon, sa kanyang kaluwalhatian. Tiyak na hindi dapat natin tignan ito parang sa lente ng nakakatandang kapatid dun sa prodigal son. Di ba? Yung nakakatandang kapatid, naandun na siya sa yung prodigal son story, andun na siya sa loob at tinitignan niya parang pababa ang kanyang kapatid. Nandun nga siya sa loob ng bahay, pero malayo po siya sa Ama. Parang sa aking opinion, yun ay isang
pananaw ng hindi mananampalataya. Tandaan natin kung sino po tayo nung araw. Lahat po tayo. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6, di ba? Yung mga sexually immoral, mga idolater, mga adulterer, mga homosexual, mga magnanakaw, mga greedy, mga lasenggo, mga reviler, mga swindler, hindi daw sila mag-inherit ng kingdom of God. At alam mo, sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit na hugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. You guys were like that before, sabi ni Pablo. That's you. So, yun din ang hinihiling ko sa atin. Pag binabasa po natin, tayo nung araw yung mga yun. Yung iba nga hindi makapaniwala sa buhay natin ngayon. Makita ako ng mga kabatchmate ko sa Ateneo dito, hindi maniniwala sa akin yun. Kahit anong sigaw ko. Kailangan nila makita muna yung buhay bago sila makapaniwala. We were washed, we were sanctified, and we were justified. Tandaan natin, iba ang ating, mga kapatid, iba ang ating mga tinuturo doon sa Roma Katoliko. Old Roman Church, di ba? Ano sinasabi doon? We need to do things so that we can get into the kingdom of God. Oftentimes, kailangan ng purgatory. Ngunit tayo, ginawa na ng Diyos, ginawa na ng hari, pinapasok na lang tayo, magtiwala lang tayo sa Kanya. Sabi nga sa Lucas, andito na tayo sinave na tayo. Tama po ba? We are all saved. At ano sabi sa Luke chapter 12 verse 1, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo na pagkukunwari. Bakit sasabihin ni Lord yun? Why did Jesus tell His disciples, beware of the leaven of the Pharisees? That is hypocrisy. Alam mo bakit? Kasi ito'y isang bagay na pwedeng makapagtisod po sa atin. Lahat po tayo, meron tayong konting pitik ng Pharisee sa atin lahat, sa totoo lang. At yun ang inaayos at yun ang nililinis ngayon ni Pablo sa kanyang sulat. Sa buong sulat na ito, ngunit ito sa verses 4 to 9, makikita natin kung ano ginagawa niya. Sila hindi magandang ehemplo ng isang simbahan. Sila hindi, ayon sa, batay sa sinabi nga ni Pastor last week, halos apat ang sulat. Bakit sulat siya ng sulat? Kasi siguro kailangan i-correct itong church na to. Ngunit ito ang mga uri ng tao na gustong iligtas ng Diyos upang bigyan ang mismong sariling ng kaluwalhatian. God wanted the glory for Himself. Kung nais ng Panginoon iligtas ang mga maayos na sa panlabas, prim and proper, siya sana'y dumiretso sa Sanhedrin, sa mga Pariseo, sa mga scribes, sa mga guro, sa mga law keepers, at iniligtas sana silang lahat at inilagay sa isang container, isang kapulungan at nanatili na lang sila doon. Ngunit ang mabuting balita ay hindi yun ang ginawa ng Diyos. Kung sino-sino ang pinili niya, kasama na po tayo doon. Gamit nga ang wika ng 1 Corinthians chapter 4 chapter 4 verse 13, iniligtas niya ang scum of the world. Tignan niyo yun. ESV version, 1 Corinthians chapter 4 verse 13. We are the scum. Ang dumi ng lupa. Ang dumi ng lupa. Yan ang niligtas niya. Unang Korinto chapter 1, verse 26. Tignan niyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal. By the way, hindi po matatapos si Pablo dito, itutuwid ni Pablo sa liham na ito, sa sulat na ito, ang lahat ng kanilang pagkakamali. Ngunit,
ang paghihikayat ng isang pangunahing pangangailangan ng tao is ang paghihikayat, encouragement, di ba? Paghihikayat or encouragement, everybody needs that. We all need encouragement. At ito yung ginagawa po ni Pablo dito sa verses 4 to 9. Ano man ang kalagayan, lalo na sa pagpapayo, lalo na sa one another's, kailangan natin magbigay ng encouragement. Lahat tayo makikinabang sa encouragement. Kahit sabihin mo, Pastor, okay yung maganda yung sermon mo, pero, etc., 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 etc. Pero nag-encourage muna kayo. Di ba? Lahat po tayo nakikinabang doon. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 14, aming isinasa mo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad, palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina at maging matiisin kayo sa lahat. Mas maganda sa English eh. Encourage the faint-hearted. Encourage. Kaya bago magpatuloy si Pablo sa pagwawasto nitong simbahan na ito, hinihikayat niya sila sa pamamagitan ng pagpapaalam ng kanyang tunay na pasasalamat because of the grace of God. At yun yung ating intro. So after those considerations, puntahan natin ang verse 4. Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay ko sa inyo, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tanong, Kuya Peter, bakit masaya si Pablo? Bakit nagpapasalamat si Pablo? Tandaan po natin ang missionary journey ni Apostle Paul. Pag binasa po natin ang Book of Acts, starting from chapter 16, kung saan nag-start ang second missionary journey, andun po siya sa Turkey at tinawag po siya, may nakita po siyang pangitain ng isang tao nakabihis na pang Macedonia. At yun ang ginawa niya. Pumunta siya sa Samothrace, sa Neapolis, sa Philippi, sa Amphipolis, sa Apollonia, sa Thessalonica, sa Berea, sa Athens, and then sa Corinto. Pagkatapos nang pupunta siyang Epeso. Kuya Peter, anong point mo? Hindi lahat ng lungsod na binisita ni Pablo ay tinanggap ang ebanghelyo ng Diyos. I'm sure, bilang isang Bible reader, pamilyar kayo sa Philippus. Pamilyar kayo sa Thessalonica. Pamilyar kayo sa Corinth. At baka sa Berea, alam nyo rin. Pero bakit walang sulat sa Samothrace, sa Neapolis, sa Apollonia, sa Athens? Dahil ba sila'y walang i-correct? Marahil ito ay dahil ang mga lungsod na ito ay hindi tumanggap sa biyaya at awa ng ating Panginoon. Pero itong may mga problemang simbahan, itong Corinthian Church, itong Corinthian City ay sa gitna ng pinakamasasamang uri ng immoralidad ay tumanggap sa biyaya at awa ng Diyos. At para doon, si Pablo ay nagpapasalamat. Salamat, tinanggap nyo ang biyaya ng Diyos. Yung ibang mga lungsod na mas magaganda, mas maayos, baka prim and proper sila, hindi tinanggap. Sila ay binigyan ng biyaya kay Kristo Jesus, kaya gaya ng nabanggit kanina, kahit binisitan ni Pablo lahat yon, hindi binisita ng Diyos. Itong Korinto, binisita ng Diyos. Binasa po natin kanina, uulitin ko na lang, sabi kay Pablo sa Gawa chapter 18 verse 9, huwag ka matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik sapagkat ako'y kasama mo. At walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Sa Korinto po ito. At siya'y nanatili roon ng 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Dumalaw ang grace of God sa Corinth. Panginoon, salamat. Dumaan ka dito. Pansinin din kung anong ang hindi sinabi ni Pablo. Hindi siya nagsalita tungkol sa mga nagawa ng simbahang ito, ngunit nagsasalita siya tungkol sa mga nagawa ng Diyos. Hindi niya babanggitin ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang hope, ang kanilang pag-asa,
Tulad ng mga ibang sulat sa Thessalonica, grabe yung model church kayo, sabi ni Pablo dun. Hindi dito. Dito patungkol lahat sa Diyos. Ang mga salita ni Pablo ay nariyan upang ipaalala sa kanila ang dakilang pribileho na ibinigay because of God, not because magagaling sila. Mayroon sila. Naalala ko nga, nag-preach ako nung araw sa Luke chapter 7, verse 28, at nandiyan sa screens niyo, sabi dito, patungkol sa Juan Bautismo na siya yung greatest Old Testament prophet, pero pagdating sa New Testament, sabi dito, ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos sa New Testament ay higit na dakila kaysa kay John the Baptist. Bakit, Lord? Bakit yun? Dahil ito ay meron tayong pribileyo at mas maganda ang ating spiritual position na mabuhay ngayon. Sabi nga ni R.C. Sproul dito, may kapasidad tayo. We have more capacity for blessedness. Yung gospel napakalinaw sa atin. Kaya natin ipabahagi sa iba yun. Ang ebanghelyo ay sobrang linaw ngayon kaysa noon bago dumating si Kristo. At kaya nagpapasalamat si Pablo na nagkaroon sila ng privilege na nagbabago ng buhay dahil sa nakita nila at nakumpirma pa ni Pablo dito. Kaya nga sabi sa verses 5 to 7 na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. Kagaya ng patatuon ni Kristo na pinagtibay sa inyo. Kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoon Jesus. Verse 4, di ba? Kung ang unang bahagi, maaari tayong magpasalamat na ang ebanghelyo ay lumaganap sa Korinto. Ito ay lumalawak pa ng kaunti. Hindi lamang dumating ang biyaya ng Diyos sa Korinto, ngunit dito ay saganang dumating ang ebanghelyo richly. Sabi dito sa verse 5, richly, and you were enriched spiritually. Dumating ang ebanghelyo sa simbahang ito at napakalinaw pa. Ang ibig sabihin ay sila ay may ganap na kaalaman gaya ng nakikita natin sa verse 5. Tandaan po natin, hindi po lahat ng nasave ganito kalinaw ang kerigma, ang storya ni Jesus. Sabihin mo yung thief on the cross, wala po siyang 100% total doctrine na tama. Ngunit katabi niya ang tagapagligtas. Sabihin mo si Apollos na parang hindi pa siya masyadong maalam patungkol sa ebanghelyo, ay kailangan pang ayusin yung kanyang pag-iisip. Sabi dito sa Acts chapter 18 verses 24 to 26, dumating noon sa Efeso ang isang Hudyo na ang pangalan ay si Apollos, taga Alexandria. Siya ay mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan, Old Testament. Ang taong ito ay tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasa ay may maalab na espiritu. Nagsalita siya at nagturo ng wasto tungkol kay Jesus, bagaman ang nalalaman lamang niya ay ang bautismo ni Juan. At siya ay nagsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Ngunit nang siya'y marinig ni na Priscilla at Aquila, ay kanilang isinama siya at ipinaliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Mga kapatid, itong mga taga-Korinto, mas malinaw pa kay Apollos ang gospel. This church knew of the complete kerigma. Tandaan natin, binasa kanina, 1.5 years andun si Pablo. May kalinawan may kaunawaan ang mga taga-Korinto. Yung mga hindi naiintindihan ni Apollos, ang tagal nag-minister si Pablo doon. Hindi lang mang sila nagkaroon ng magandang kaalaman tungkol dito, ngunit ano sabi din sa verse 5 and 6, na kaya nilang ipahayag nila ito. Sinasabi sa verse 5, dito pagsasalita at kaalaman. Hindi lang kaalaman, pati sa pagsasalita, kaya nila. Batay sa katotohanan ng pagkatao ni Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus at ang kanyang
muling pagbabalik ni Lord ay alam at maaaring kaya nilang i-articulate ito at pag-usapan ng maayos yun. 1.5 years, nag-explain po si Pablo. Kaya wala silang excuse. Kompleto ang binigay sa kanila. Sabi sa verses 5-7, yung mga kasangkapan nyo para sa ministeryo, wala. Kompleto kayo. Wala kayong excuses para sa kasamaan. Ang kaalaman nila ay sapat na ibinigay kasama ng biyaya ng Diyos na nakarating sa Corinth. Para yung sinasabi rin sa Ephesians chapter 1 verse 3, nagpupuri si Pablo, sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo na siya nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Mas maganda yung sa 2 Peter chapter 1 verse 3, ipinagkaloob sa ating ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Kanya nang tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Pag binalikan mo yung verse na yon, nasabi dito, sa lahat ng bagay ay pinayaman kayo at sa Kanya, sa bawat uri ng pananalita at kaalaman, kompleto kayo. Kagaya ng patotoo ni Kristo na pinagtibay sa inyo. Sabi nga sa verse 7, hindi kayo nagkukulang habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoon Hesukristo. At yun ang sinasabi dito. Kompleto. Ngunit hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong verse 8. Sabi dito, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbutan sa araw ng ating Panginoon Jesus, Panginoon Hesukristo. At meron tayong pasasalamat sa walang kapintasan sa katapusan. He will confirm you in the end. Blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Grabe. Kasi alam na po natin kasi yung mangyayari dito sa Corinthian Church. Pero grabe yung sinasabi ni Pablo dito. Grabe yung Christocentric theme na ipinapakita po ni Pablo na talagang sobrang blessed ang church na ito. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoon Hesukristo. Bago noon, pag tinitingnan po natin, babalikan ko lang yung verse 7, naghihintay, sabi dito, kaya kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoon Hesukristo. Parang nagpapahiwatig si Pablo sa isinusulat niya na dapat inaasahan niyang mga tunay na mananampalataya daw ay sabik sa paghihintay sa ating Panginoon. Medyo mas madaling hintayin, pero ang Diyos, medyo gusto natin i-anticipate ang pagdating ng Diyos pagkaliwat kanan ng ating problema. Pero kung nananalo po kayo ng championship, mas mahirap ng konti, di ba? Ngunit alam po natin, dapat ang disposition po natin, come Lord Jesus. Maging whatever's happening in my life, come and return Lord Jesus. Okay man o hindi ang nangyayari. Minsan marahil sasabihin nyo, Lord, wala pa kasi, hindi pa kasi tumatanggap ang aking asawa, ang aking kapatid, ang aking anak, ang aking magulang. Tama naman di ba? Gusto natin maging Christian muna bago dumating si Lord. Ngunit hindi naman nagkakamali ang Panginoon Never siya magkakamali. Ay, nagtitiwala naman tayo sa sovereignty of God, sa soberanya ng Diyos, sa kaligtasan. Alam natin na hindi siya babalik kung mayroon pa mga tao sa ating buhay na kailangan pang iligtas. Siya ay babalik na kapag ang lahat ng pinili para sa kaligtasan ay naniwala na. Biglang darating na lang ang ating Panginoon. Ngunit habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, ano ang dapat nating personal na ipagpapasalamat? Ito sa verse 8, na
ang ating kinabukasan ay sigurado, it is secure. Na tayo ay makukumpirma na lang na walang kapintasan in the final judgment. Naalala ko dito yung Matthew chapter 5 verse 6. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Kuya Peter, bakit mo pinasok yun? Kasi darating ang araw na ang kasalanan ay hindi nakakapit sa atin. Darating ang araw na makukumpirma tayo na walang kapintasan sa huli. Marahil ang ilan sa atin ay pagod na sa kakakaroon ng kasalanan sa ating Panginoon. Pagod na. Kung hindi po kayo pagod, sana mapagod na kayo. Kasi ayaw ng Diyos ang kasalanan. And some of us are tired. Lord, I failed you again every single week, every single day. But someday, that day will come. Darating ang araw na ito na magbibigay sa atin ng kapahingahan, ang araw na I will never sin against you anymore, my Lord. And that day is someday that I would like to look forward to. From pastors to elders, to church leaders, to song leaders, to everybody, we all fail our Lord Jesus Christ. And it is tiring. It is tiring. Alam mo, sa ibang tradisyon, sinasabi nila, kaya daw ang Christian perfection. Ngunit alam po natin, this is an erroneous view. Sabi ko nga kanina sa English, si John and Charles Wesley, sumulat ng 50,000, ilan ba? 9,000 hymns, including yung Hark the Herald, di ba? Hark the Herald, angels sing, glory to the newborn King. Tawa kayo. Merry Christmas. Sila po sumulat niyan. Mali po ang kanilang pananaw na kasabi nila, baka kayang maging Christian, maging perfect yung Christian, at least yung puso ng Christian pwede maging perfect. Pero sinasabi ko po sa inyo ngayon, hindi po natin kaya. But it is okay to be imperfect as we look to the Savior and try our best. Not for ourselves, but because we love Jesus. Sabi nga dito, the Lord does not want to look at only our performance. He wants us to focus on Him. Living out a childlike, parang bata, dependent faith because we love Him. Yun ang gusto ni Lord. Ayaw ni Lord yung galing, grabe ka. Dati kang military, dati kang basketball player, grabe yung ability mo na mag-focus, mag-discipline. Eksakto, 7 a.m., maganda ang prayer time mo, maganda ang lahat, di ba? Pero para sa kanya ba yun? Para sa sarili mo? Walang problema kung para sa atin, okay lang yun. Ang sinasabi ko lang today is, it has to come from our love for Jesus. That's why we want to perform for Him. Hindi masama ang mag-performance na, Lord, gagawin ko ito para sa'yo. Ito gagawin ko, itong gagawin ko, kung para sa Lord. Minsan lang, ang danger is we focus on our own performance, not on our faith in Jesus. Sabi sa 2 Corinto chapter 5 verse 14, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo, ang humihimok sa amin. Sapag kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. In English, for the love of God controls us. That's the motor. It's not, I want to perform really well para makita ako sa church namin, para maayos ang buhay ko, makita ng mga anak ko, okay lahat yon. Ngunit ang motor is, I love Jesus, I love God, He did this for me, I need to put my life for Him. Someday, ihaharap tayo na walang kapintasan.
Hindi dahil sa kung ano ang ginawa natin, kundi dahil sa ipinangako niyang gagawin. Itong mga talata, verses 4 to 9, walang sinasabi si Pablo tungkol sa anong ginawang performance na magaling yung kayo. Puro si God lang ang magaling. At siyempre, nag-i-encourage, naghihikayat si Pablo bago siya mag-correct. Diba? Parang yung sa judge sa The Voice, diba? Pag this is the voice, tapos nag-judge. Ikaw magaling ka eh. Maayos ka. Ang ganda ng damit mo. Yung buhok mo talagang planchado. Pero yung boses mo, hindi maganda. Diba? Kailangan may kiss before the kick. And this is the kiss part. And this is the part na nag-i-encourage siya. You are already saved. God's grace is with you. And God will sustain you till the end. Tingnan mo nga itong, pwede natin tignan ito. Past, present, at saka future. Pwede natin tignan in that structure in this way. Na lahat, mula sa start ng chapter 4 hanggang sa chapter 8, it's all of God. Past, present, future. Tignan mo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo. Sa Kanya, sa bawat uri ng pananalita at kaalaman, kagaya ng patotoo ni Kristo at pinagtibay sa inyo, kaya't kayo'y in the present, hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay. Okay? Verse 8, siya rin ang future, ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoon Hesukristo. Past, present, and future, it is all of God. It is all of God. Ang biyaya ng Diyos na dumalaw sa Korinto, ang mga mananampalataya na ito ay pinayaman sa lahat ng paraan. Meron silang kasangkapan sa kanilang pananalita. Meron silang kabanalan sa kasalukuyan at gagawing walang kasalanan, walang kapintasan on the day of Jesus Christ. Iniligtas ni Jesus. Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. Past, present, future. Maaari mo talungin, Kuya Peter, bakit ganun si Pablo? At grabe naman siya magtiwala sa mga taga-Korinto na yun ang mangyayari. Paano masasabi yun? Hindi naman sila yung model church. Ang model church yung Thessalonica eh. Ang model church baka yung 7 churches yung Smyrna. Di ba? Ang sikreto lies in the verb. It is not about the Corinthians. The verb is He, God. Kung ang tiwala ni Pablo ay nasa mga taga-Korinto mismo, ay may problema po tayo. Ngunit para kay Pablo, ang pangunahing pagkilos ng biyaya ng Diyos ay palaging nauuna na ang kanilang pagsunod bilang tugon sa biyaya ay susunod naman din. If God gives you the grace, ang ini-expect ni Pablo ay magiging maayos itong mga ito. He who began a good work will be faithful to complete it in the future. Ito ang pundasyon ng kanyang pagtitiwala ay ang biyaya ng Diyos galing sa Diyos Ama. As in Philippians, sabi nga dito sa verse 6 na lang, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Kapag gumalaw ang biyaya ng Diyos, the grace of God never kulang. Kapag gumalaw ang biyaya ng Diyos, the grace of God, hindi tayo iniiwan ng, hindi ko alam kung nangyayari. Laging may kasamang lakas, instruction, and alam ni kagaya na sinasabi ni Pablo, andun yung kanyang kumpiyansa. Hindi sa tao, kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, nagpapasalamat siya sa isang tapat ng Diyos. Sabi nga sa verse 9, na sa pamamagitan niya
ay tinawag kayo ng kanyang anak, si Yesu Kristo, na ating Panginoon. Nagkulang ang aking notes. Ang Diyos ay tapat. Yung pinaka-importante pang nagkulang. Tama ba? Okay, sa akin lang pala. Ang Diyos ay tapat. Nasa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Yesu Kristo na ang ating Panginoon. Can you meditate on that? Ang Diyos ay tapat. God is faithful. Have you thought about that phrase? The Corinthians, mga taga-Korinto, pwede sila maging magkakumpiyansa as they eagerly wait the day of the Lord because, sabi nga, ang Diyos ay tapat. God is faithful. Paano makakasiguro na si Pablo na wala silang kasalanan sa araw na iyon? God is faithful. Paano niya matitiyak na mga taong ito ay nabigyan na ng biyaya, na may kasangkapan silang patibayin ng kanilang sarili today and sa araw ng Diyos? God is faithful. Tandaan po natin, verse 4 starts with pasasalamat. Because the grace of God is there. And verse 9 ends with the character of God. Specifically, ang kanyang katapatan. Wala talagang kinalaman kung sino ang nasa simbahan ng Korinto dito o paano sila tinawag. Pero tinawag sila eh. And it was the faithful God who called the Corinthians. Si Lord tumawag wala na po tayong ibang magagawa. Sabi nga last week di ba? To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Corinthians? Saints? Yes, because it is the grace of God that went to them. Ngunit mga kapatid, patapos na tayo, pero hindi ako magtatapos dito. Dahil hindi lang tayo tinawag upang maligtas mula sa kasalanan at mula sa kamatayan lamang. May higit pa dyan. Nais ng tapat na Diyos ang pakikisama sa kanyang mga tinawag. Look at the last point of the verse. This is what we're talking about. You were called into fellowship. Tinawag kayo. Saan? Para masave lang? Hindi. Para sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesu Kristo, ng ating Panginoon. Meron tayong tinatawag na sa theology is the external call ang tinatawag. Ang mga examples dyan, at hindi lang yun, yung external call sa lahat ng tao, all mankind, may tinatawag dyan. Di ba sabi ni Lord, come to me all of you who are weary and I will give you rest. Who are labor and heavy laden and I will give you rest. Sabi sa Luke chapter 9 verse 53, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross. Sa Acts chapter 2, tinawag ni Pedro tsaka ni Juan, lahat ng tao. Tama yun. Tawag natin dyan, external call, a general call to salvation, a call to all men. Ngunit dito pumapasok ang pangalawang uri ng pagtawag, ang internal call. Ang uri na talagang binabanggit dito sa talata 9. Hindi tulad ng unang tawag na panlabas, universal, ang pangalawang tawag na ito ay panloob. Particular sa mga Kristiyano sa Korinto at particular sa ating na lumalakad as believers in the Lord Jesus Christ. Lahat ng naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. The call is to fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Ang pakikisama sa Kanyang anak. Tayong lahat, pati sila, ang taga-Korinto, ay tinawag sa pagsasamang iyon. Ito ang layunin ng Diyos, kaya nga po tayo sinave. Ayaw niya tayong iligtas at pagkatapos ay mananatili na lang tayo na nasa distansya. Parang yung older brother.
hanggang makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Biglang tatawag, ay, lapit ka na dito sa akin. Okay na, tapos na. Wala ka ng kasala. Hindi eh. You were called to fellowship with the Son. Nakikita tayo ng Diyos, ang pananaw ng Diyos, nakikita po tayo bilang isang ka-fellowship. Isang malalim na direktang relasyon sa Kanya, kay Jesus. Sabi nga ni Pablo, hindi pwedeng wala tayo sa fellowship eh. Sabi niya, what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? What does a believer have with an unbeliever? Temple of God, tsaka idols. Hindi naman pwede pagsama eh. Hindi naman tayo pwedeng magpatuloy sa naglalakad na isang kamay nasa Panginoon, yung isang kamay nasa Diablo. Kailangan natin pumili ng panig. At kung alam natin ang Biblia, ito ay isang mismatch na sobrang blessed tayo if we choose God. Higit na mahalaga sa lahat. Higit pa sa halaga ng ating buhay. At ito yung nakahanga-hanga. Di ba? Parang isang hari, ang hari sa UK, ang hari sa London, sa England, hindi naman nakikipag-fellowship yon o nakikisama sa mga karaniwang tao. Ito ang ating Diyos. Ang superstar ng daigdig. Ang hari ng mga hari. Ang Lord of Lords. Ang Creator of the universe. Niligtas ka. Inaanyayahan ka. Makipag-fellowship sa Kanya. Maaari mo bang isipin yun? Wala naman tayong karapat dapat makipahagi at maki-fellowship sa Kanya. Yung mga boss lang natin, hindi naman nakikipag-fellowship sa atin eh. Itong Diyos na lumikha sa buong mundo. Itong Diyos na nagligtas sa atin. Gustong makipag-fellowship sa atin. Gustong makibahagi sa atin. Si Paul Washer may isang video sa Instagram at pinost ng mga aking kapatiran. Sabi niya, may isang batang lalaki na nagtatanong sa kanya, tatagalugin ko naman na lang kasi si Paul Washer hindi marunong magtagalog yun. Sabi, paano nga daw isang tao, isang lalaki, na who hung on a tree for a few hours, mga ilang oras lang, to pay the sacrifice and penalty to save a multitude of people from hell in eternal judgment. Paano ba nangyari yun? Pwede ba yun? Isang tao lang yun eh. Milyon-milyon ng tao na sasagipin niya mula sa eternal punishment. Paano maliligtas ang isang tao? Paano maliligtas niya ang kaluluwa nitong mga ito? Mula sa walang hanggang kaparusahan. Alam niyo naman, kilala niyo naman si Paul Washer, sabi niya, salamat sa iyong mga tanong. Tapos sabi niya, ang answer is, that one man is worth more than all that you can put together. Kunin mo daw ang lahat. Lahat ng lalaki, lahat ng babae, lahat ng bata, lahat ng matanda, lahat ng planeta, lahat ng bituin, yung buong universe, yung cosmos, lahat ng maisip mo, lahat ng kasalanan mo, lahat ng magiging kasalanan mo, kasalukuyang kasalanan mo, at ilagay niyo po sa isang side of the scale, at ilagay mo si Kristo sa kabila, talo pa rin lahat yun. Mas mabigat pa rin si Kristo. Nakuha po ba natin yun? Yung pananaw na grabe ang binigay sa atin ng ating Panginoon, na nagpapasalamat tayo. Kulang yata tayo sa ating pag-unawa sa halaga ng ating Kristo Jesus. Kaya nga ito yung ginawa ni sa verses 4 to 9. Puro si Kristo na lang. Alam niyo sa chapter 1, verses 1 to 9. 9 verses, 10 beses niya babanggitin
ang pagtukoy kay Kristo. Madalas natin iniisip na ang pag-iral ng Kristyanismo ay maaring tukuyin ayon sa kung ano ang nangyari sa aking buhay, ang aking testimony, ang mangyayari sa aking pananampalataya, ang aking serbisyo, ang aking ministeryo. Ang ating pinakamagandang kahulugan ng buhay Kristyanismo ay ang paano tayo mag-fellowship with Jesus. At ang fellowship natin with Jesus ay umiiral ngayon, nagsisimula na ngayon at aabot sa buhay na walang hanggan. It exists now and extends to eternity. Nakikisama pa ba tayo sa ating Panginoon Jesus? Are we in fellowship according to verse 9? Yan ang tawag sa atin eh. Fellowship with God through Jesus Christ. Tandaan mo, yung kaninang warning ko, no? Minsan nagsisikap po tayo. Ito lang ang warning ko sa atin kasi maayos naman ang doktrina natin. Hindi nga natin masyadong masasabing katulad tayo ng Corinth Church. Pero ito po ang warning ko sa inyo. Itigil natin ang pagsisikap na maging perpekto para sa ating sariling kapakanan. Ngunit magsikap tayo dahil sa ating pagmamahal sa tagapagligtas. Yun yung motor na sinasabi ko kanina. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 1, walk in a manner worthy of the calling to which you have been given, you have been called. Lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag kayo. Alam mo, sa mga susunod na mga sermon natin, wala na. Magsasalita ni si Pablo patungkol sa lahat ng pag-aabuso, lahat ng kanilang problema. Ngunit dito sa chapter 1 verses 4 to 9, maaari po tayo mag-focus sa pasasalamat. At ang gustong gawin ni Pablo dito ay i-direct ang isipan ng taga-Korintos ng kanilang focus mula sa focus ng kanilang sarili na nagpapagalingan, I am for Apollos, I am for Paul, I am for Jesus, di ba? Mawala yung focus at i-redirect yung papunta at patungo sa Diyos at kay Kristo. Kayo ba ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos? Kayo ba ay nagpapasalamat na lubusan tayong may kasangkapan para sa kabanalan or godliness? Kayo ba'y sabik na naghihintay sa pagbabalik ng hari? Tayo ba ay nagfe-fellowship? Tayo ba'y tinawag sa pakikisama sa anak? Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa amin na pag-aralan. Today, Father, kayo ang simula, kayo ang nananatiling nagpapalakas po sa amin. And in the future, Lord, you will also uphold us. So we thank you for that. Bago po namin makikita ang mga next verses, will you just keep us thankful, Father, sa lahat ng iginawa niya po para sa amin. And may the Lord bless you and keep you. And may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance towards you and give you peace. And the people of Grace Fellowship Church says, Amen. God bless.